Good evening po sa lahat. At sa siyempre hindi naman po tayo buong bansa po tayo, iba't ibang bansa. Good morning po sa labas ng bansa at saka good evening po dito. Then good afternoon din po sa ibang bansa. Yan. Siyempre pang-international po yung negosyo natin. Yan. Siyempre papakilala po ako. Mas maganda pala magano muna tayo mag-pray. Bago po ako magpakilala sa inyo, mag-pray po muna tayo para mas ma-bless pa po yung business natin. Okay po ba yan? So, let's pray po. Lord, maraming salamat sa araw na ito, sa gabing ito na pinagsama-sama mo po kaming lahat dito sa Zoom conference na ito. Then, salamat sa lahat na binibigay mong blessing sa amin araw-araw at sa negosyo po namin at sa mga kasamahan po namin dito ngayon. At saka ilayo mo po kami lahat sa mga sakuna na dala ng bagyo ngayon sa buong Pilipinas. Then, maraming salamat dahil sa ganitong pagkakataon ngayon dahil maganda yung gabi na ito dahil yung pag-uusapan po namin ngayon is about sa negosyo na hindi po naririnig sa labas. Dito lang po naririnig na para sa pangarap sa buhay at sa pamilya. So maraming salamat Lord. Sana matapos po ito ng maganda at matapos din po ito hanggang sa dulo yung namin yung leaders training. Maraming salamat po kay Sir Mark at saka kay Ma'am Rhea Estacio na nag-conduct po nito para sa amin para matuto po kami paano po umasenso sa buhay. Yan, maraming salamat sa ngalan ni Jesus. Amen po. Then siyempre, pakilala po muna ako. I'm Richin Abulan. Yan, dati naman po pala akong security guard. No? So kung sino po yung nakakilala po dito sa akin, at saka yung mga bago po dito, yung hindi nakakilala sa akin. So taga Iloilo naman po ako, laking Iloilo. So Ilonggo po ako. So sa mga taga Iloilo dito, yun, maayong gabi sa tanan. Yan, then siyempre mas maganda mag shout out. Yan, siyempre yung pambansang shout out natin, hindi natin yan makakalimutan bago po tayo magsisimula. Siyempre uunahin ko po diyan po si Sir Jojo. Yan. Hi Sir Jojo. Yun, kumpare ko naman siya. Bagong members po natin. So paki-welcome lang po kay Sir Jojo. Dire ko po siya nung nakaraang araw. Yan. Welcome po Sir Jojo sa buong team namin, sa buong hits. Yan. Kami po lahat dito yung makakatulong mo sa negosyo. Then sa mga bago, welcome din po sa mga bagong ka-business partner po namin. Then sa kay Sir Mark Trapero, yan sir, welcome po dito kahit na soon magiging ka-business partner ka na rin po namin. So welcome. Then sa kay siyempre kay Sir Mark Pulmano, nandyan po. Then si Sir Ramon Bilo. Yan, shout out po. Yan, malupit yan. Grabe. Kumikita yan ng 3 araw, 20,000. Grabe. Sobrang talaga ng natin. Pa siya currently driver, 'di ba? Ganito kaganda talaga yung yung negosyo natin na napasok. So, thank you Lord dahil pinakita mo po sa amin yung negosyo na to. Then sa kay Ma'am G, yan, Ma'am Gio. Yan, shout out po. Malulupit. Then kay Ma'am Monique, nandyan din po si Ma'am Monique. Yan, shout out din po.
Then kay Tita Lore, yan, Ma'am Dolores Ramos, yun. Dating yan. Grabe. Shout out po. Kay Ma'am Mary Ann, shout out rin. Then kay Sir Jeric, yan. So maraming pogi dito sa ano natin, sa grupo. Grabe. Then siyempre nandiyan yung idol ko na host si si Sir Breaks. Yan. Sir Breaks, shout out po sa iyo. Idol. Then sa kay Sir Nanding, nandiyan din si Sir Nanding. Yan, shout out Sir Nanding na grabe. Kay siyempre sa malupit ko na mentor, yan, sa kay Sir Richard Hamindin, yan, taga Iloilo rin. Yan, maraming salamat Sir Richard Hamindin. Yan. Then sa kay Ma'am Jenny Arellano, shout out po. Yan, welcome po Ma'am. Then sa kay Ma'am Helen, shout out rin. Then kay Ma'am IB Masangkay, yan. Hi Ma'am, shout out po sa iyo. Then kay Sir Jason, shout out rin po. Then siyempre, kay Ma'am Risa Latumbo from Singapore. Yan, grabe. Shout out po kay Ma'am Risa Latumbo from Singapore. Then kay Sir Alfie po, shout out. Then sa kay Ma'am Marites Cabral, shout out rin po. Then siyempre kay Ma'am Angel Dionisio, yan, shout out, grabe. Isa sa mga leaders din po na bumubuo ng hits. Yan, makasamahan ko. Then so sa iba, sino pa yung hindi ko na ano? Kay Sir Harrison pala, yan, baka makalimutan ko pa sa kay Sir Harrison. Shout out po kay Sir. Then siyempre sa malupit na ano natin dito kay Ma'am Rain Labaw. Grabe, congratulations Ma'am kanina. Grabe. Dami na PNs. Grabe yan. Then siyempre kay Ma'am Josette. Yan, sa Saudi. Galing Saudi kay Ma'am Josette Sionelio. Yan. So, sino pa? Kay Sir welcome din po kay Sir Manuel Villa. Yan. Then sino pa yung hindi ko na ano? So siguro ito pala kay Ma'am kay Ma'am Asia. Yan, shout out po. So siyempre na shout out ko naman po lahat. So mas maganda siguro na magano na tayo sa trainings natin. So nandito naman po ako, hindi naman po ako dito yung yung bida. Siyempre, magbibigay lang po ako, binigyan po ako ng task para mag-open mind at saka bago po tayo mag-start sa business sa sa training natin. So mas maganda na natin i-settle muna para at least mas maganda matapos natin to ng mas maayos din. Hindi natin makakalimutan at saka makilala din natin yung mga tao na magsasalita dito, no. Then siyempre mas maganda dito na sana yung mas maganda na naka-open tayo lahat naka-open yung natin para mas makita yung kagwapuhan natin. Yan, kagandahan natin na mga tinatago diyan. Mas maganda para at least yung for respect sa magsasalita ngayon kasi
siyempre sobrang ano yung magsasalita dito, yung magtuturo sa atin para paano tayo magaganahan siya para maturuan po tayo ng mas maraming knowledge na ipapasa niya para sa atin, para sa pag-asensyon natin lahat. Yon. Then mas maganda na ano na walang nakahiga. Baka mamaya pag once na may nakahiga, so baka makatulog ka na. Yan mas maganda na ano tayo. At saka focus po tayo. Then yung ano yung mga cellphone natin ilapag po natin, ilagay po natin sa tamang lagayan para hindi po tayo mang ano yan, mangalay. Yan. Para hindi po tayo mangalay sa ano kakahawak ng cellphone natin. Yan lang po, no? Then, siyempre, may tatawagin po akong tao. Yan. Then, yung tatawagin ko pong tao, siyempre, isa po ito sa international na top earners sa buong company po natin at saka hindi basta-basta lahat nandiyan na sa kanya yung lahat ng awards nandiyan na sa kanya na ano may kotse, bahay, lupa, ari-arian nandiyan na po dahil sa negosyo na to. So hindi ko na po papatagalin. Please welcome Sir Mark Pulmano. Ayun. Maraming salamat, Sir Rishen, sa iyong napakagandang pag-settle po ng ating HITS Leadership Training or Zoom gathering po sa araw ngayon. And then, ayun, na-shout out na rin naman po ni Sir Rishen yung ating mga bisita, yung lahat po ng ating mga participants na mga nandito. Guys, stay put ka lang. Tapusin niyo po yung ating gathering for tonight. I will make sure na meron ka pong matututunan ngayong gabi. Yes, hindi ko po sasayangin ang inyong oras. Hindi po ito totally mahaba. Okay? So, it takes siguro mga 30 minutes lang ito. 30 minutes hanggang 3 oras. Joke lang. So, syempre alam ko naman na nasa may bahay naman kayo lahat. Pero sabi ko nga, we will make sure po na ma-deliver ko po yung gusto ko pong mensahe na maiparating po para po sa lahat. So, I just want to update po. Alam nyo naman po kanina, so kagagaling po namin sa may opisina. Alam mo yung parang tipo na habang nasa may opisina, dahil sa dami na nakikita mo ng mga pay-ins, puro mga paldo-paldo ng mga pay-ins at mga transactions, di ba? Nag-road trip pa po kami. Alam yan ni Bello, nag-road trip pa po kami. So, pero syempre, it's our kumbaga gusto ko rin naman yon. Road trip, di ba? From Commonwealth, tapos pabalik ulit. Pero syempre, welcome po sa lahat po ng mga first timers po na mga nandito. I hope nasa mabuti po kayong kalagayan, even po lahat po ng mga members na nandito. Okay? Sa mga hindi pa po nakakilala sa akin, pakilala po muna ako. My name po is Mark Pulmano. Yan, ito po. Nandyan sa may bandang kaliwa, di ba? Nakikita mo dyan, yan, di ba? So, my name po is Mark Pulmano. Former SM employee po ako from North EDSA. Actually, totoo po yung sinabi po ni Sir Rishen. Hindi po to totally na pangkaraniwan na mentoring ba? Hindi po ito totally na pangkaraniwan na gathering ba? Because this is a special na Zoom gathering na ina-allotted po namin para ikaw ay ma-build, ikaw ay ma-duplicate, ikaw ay matuto. Kumbaga sa madali pong salita, para po kaming nagsasalin po ng aming kaalaman papunta po sa iyo. Ganun po siya. At bigyan kita ng content trivia. Kapag merong isang tao na nagbibigay ng kaalaman, alam mo ba sa labas may bayad? Tama? Tama. Pag meron kang gusto mong malaman at hindi mo alam, yung ibang tao nagpapabayad para maituro nila yon sa'yo. Di ba? Pero ang kagandahan po sa negosyo po natin, dahil mahal po namin kayo, okay? Hindi po kami madamot at gusto po namin kayo ay matuto. Yan. Kasi syempre, isa sa mga benefits ng Savers Power for System
is yung parang tipo na maturuan ka namin at mabigyan ka namin ng kaalaman. Although, sa iba, okay, ang tingin, for the sake na mga hindi po nakakalama, ang tingin ng iba parang wala-wala lang. Pero sa mga willing talagang matuto, meron at meron ka talagang matututunan. Ayan. Opo, may commercial lang po ng konti. Ayan. Ay, may nagbe-bridge din dito na aso, di ba? Sabi ko nga na nakaraan, di ba? Buti na lang yung aso nagbe-bridge. Ikaw, di ka nagbe-bridge. Chat na nga lang. Pero hindi. Sabi ko nga, bridge ka din. Para kahit paano nakikita ko naman na ikaw ay active at ikaw naman ay mismo na nakikinig ba, di ba? So, salamat po sa mga nagbi-bridge. I know na attentive ka. I know na mismo na, alam mo yon, nakikinig ka. It's a sign kasi na nakikinig ka sa may speaker eh. Pag ikaw ay nagbi-bridge through chat. Hindi po pag nag-open ng mic ha. Okay? Umaga parang tipo na salamat po. Yan, di ba? Dami na nagbi-bridge, di ba? And then makikita mo talaga yung mga active eh. Yung mga active talaga sa may buong grupo. Bago ko pumunta sa main topic ko, actually gusto ko po muna i-share. Isa po ito sa mga laking tulong po sa akin kung paano po ako natuto. Lalo na pag nakikita ko yung upline ko o yung sponsor ko nagbibigay ng kaalaman, ako po yung karakter po ng isang tao na uhaw sa kaalaman. Yes, ako po yun. Kumbaga yung parang tipo na kung paano magkumpas ang kamay dati ng aking grand leader, talagang tinitingnan ko talaga siya. Paano siya magsalita, paano siya magbagsak, paano siya manamit. Siyempre, hindi ko naman makukopya yung kanyang muka, di ba? Iba naman yung kagwapuhan natin, di ba? Gumagamit lang ako ng products. Pero kung ano man yung bagay na nagagawa niya, gusto ko nagagawa ko din siya. Di ba? Kasi for you to become a successful, kailangan meron kang nakikita na sinusundan mo. Meron kang nakikita. Gestures ba? Pananalita ba? Kung paano siya mag-isip? Paano ba siya magplano? Paano siya magsalita? Kung magkakopyahin mo talaga eh. Ganun talaga. Di ba naalala mo? Pag meron kang gustong-gustong artista, ginagaya mo pananamit. Ginagaya mo kulay ng buhok. Di ba? Pagka blondie, magpapa-blondie ka din. Di ba? Pag nakita mo yung artista, bagong, yung parang yung nails niya, di ba magpapaganon ka din? What do I mean? Kasi nga gusto mo eh, kinokopya mo rin talaga eh. At isa po sa karakteristik ng isang taong gustong umasenso, meron siyang kinokopya. Meron siyang ginagaya. Okay? Meron siyang ginagaya. And then sabi nga po natin, di ba? K-pop daw, sabi ni Sir Bregs. Ano ba yan, Sir Bregs? K-pop pangit ba or K-pop? Pero hindi, ako, dati ayaw ko ng songs ng K-pop, pero kahit papaano, dahil lagi napapakinggan, at lagi ko nakikita, so unti-unti ko na siyang pinatutugtog, 'di ba? Napapansin mo naman, 'di ba? Kahit di ko alam yung kanta, dahil masaya, dahil nakakainda, pinapatugtog ko na lang. So anyway, mabalik ako sa may sinasabi ko po, kailangan may ginagaya ka, kailangan may nagtuturo sa'yo, kailangan may nagbe-mentor sa'yo, okay? Napakarami pong mentors, especially sa buong grupo ng Saviors. Pero ang kumbaga sa madali pong salita, magpapa-mentor ka na rin naman doon na sa sponsor mo o doon na sa upline niya, okay? Na connected sa kanya. Yan. Kasi especially po, this is an advance na advice. Advance na, alam mo yon, na matututunan. Walang ibang tutulong sa'yo kundi ang upline mo. Walang ibang tutulong sa'yo kundi ang upline mo. Kaya nga sabi ko nga, di ba? Habang andyan ang upline mo, buhay. Syempre, malakas, gwapo. Habang niya andyan yung upline mo na, alam mo yung parang tipo na nagpaplano, kasabay mong bumabakbak, at the same time na nag-e-effort katulad mo, sabayan mo siya. Huwag mo siyang iwan. Kasi bakit? Merong resulta na kasunod yon, kasi kapag siya ay nagkaroon ng resulta, ikaw na rin yung susunod. Kasi tama yung ginagawa mong sistema. Way back before, ganyan din kasi ako eh. Kung ano yung nakikita ko sa may upline ko dati, sinusunod ko lang din talaga siya. Although, may nakikita po ako na mas magagaling kaysa sa kanya, mas may advantage kaysa sa kanya, pero I never look sa mga, ano man tawag doon? Yung mga tinatawag na flaws, in English flaws.
kahinaan, kakulangan. Hindi po ako tumitingin doon, oy, yung ano ko na, yung alarm ko nagba-branding na daw. Mamaya na ako magpo-post. Mamaya tuturo ko sa inyo bakit nag-a-alarm yung aking cellphone. Kumaga, sabi ko I never look yung kanyang flaws o yung kanyang mga bagay na kahinaan. We are people. Every people have a flaws. So despite na kung titingnan ko na lang yon, akin po siyang tutulungan. Akin po siyang mismong iaangat. Akin po siya mismo na na ili-lift up. Kasi ang pag-lift up mo sa upline mo, sa sponsor mo, ikaw din ang kasunod. You just always remember what goes around comes around. Na kung ano yung ginagawa mo, lahat po yun, babalik din siya sa'yo. Kumaga, like what I said, kasi again, hindi po ako nagtitipid po ng kaalaman. Dahil mahal ko po ang buong grupo ng HITS, I'm open book na gusto ko lahat kayo ay matuto. Every nakaalaman ko, gusto ko siyang maituro. Gusto ko siyang maituro. Kasi sabi ko wala namang ibang magbe-benefits nito kundi ang family ko din. At the same time, yung mga tao na nakapalibot din sa akin. At pag the moment na makopya mo siya at matutunan mo siya, gamitin mo rin siya sa tama para makapagturo ka rin sa iba at makapag-inspire ka. Yan, di ba? Ang ganda ng topic natin today. So, ang ating topic for today, actually napakaganda nito. Ayan, nakikita ko si Appreciation, di ba? Meron siyang notebook at ballpen. Appreciation, salute. Lahat po ng may mga notebook at saka ballpen, salute. Hindi, kumaga si Tita Lori may notebook at saka ballpen din yan. Nakikita ko talaga di ba? Si Tita Lori, di ba? Halos karamihan. Hindi ko na po maisa-isa. Alam ko may notebook at saka ballpen ka. Please jot down notes mo to. The moment na matutunan mo itong ituturo ko sa'yo, promise, wala kang skills man, walang problema. Wala ka man masyadong abilidad, wala pong problema. Kahit hindi ka masyadong magaling magsalita, wala pong problema. Pero pag ito ang natama mo, ang laki ng factor na aangat ka. Yes. Ano tong topic ko po ngayon? Ang topic po natin ay ang tinatawag po natin na attitude. Yan. Or ang topic po natin is 5 low down, okay? 5 low down attitude of a network leader. Yan. Actually, siguro para sa iba medyo bago pa lang siya naririnig. O kung medyo matagal ka na, narinig mo na dati pero ngayon mare-refresh ka ulit. 5 low down of a network leader. May PowerPoint po ako niyan, so don't worry. Pwede mo siyang makopya mamaya. Gusto ko lang muna siya yung open mind. Excuse me. Alam naman po natin na alam mo yung kasabihan na your altitude, okay? Mailalagay ka niyan sa may top. But your attitude will make you stay there. Okay, yung galing mo, yung skills mo, yung husay mo, pwede ka niyan maiangat, mailagay ka niyan sa top. Pero kung ano yung makakapagpa-stay sa'yo doon sa top, yun ay ang attitude mo. Yes. Nakakita ka na ba ng isang tao na naging successful? Diba nakakita ka na? Tama ba? Sabi mo nga dito sa may chat, opo, kung nakita ka na ng tao naka-successful. Yes, opo, yes, opo. Salamat po sa nag-comment, appreciate, di ba? Unang-una, yes talaga. Attentive na attentive talaga, di ba? Pero nakakita ka na ba ng isang tao na nasa may taas na, pero bumagsak? Yes. Because the attitude ay hindi naayos. Alam mo, sa totoo lang, kahit hindi ka magaling, kahit hindi ka mahusay, kahit hindi ka matalino, pero pag tama ang attitude mo, iaangat at iaangat ka talaga ng attitude mo. This is the 5 low down attitude of a network leader na kailangan mong iwasan. Kasi pag kailangan mo siyang matutunan, syempre, para pag natutunan mo siya, hindi mo na siya gagawin. At pag nangyayari man ito sa'yo, okay, ibig sabihin, kailangan mo na siyang itama. Kasi alam mo na kung ano yung mangyayari after. Kasi we are not after about invites. 1515, we are not after that. Ang after po namin is yung service ba na maituro namin ito sa'yo at maging tamang tao ka para sa lilikhain mong grupo. Yun siya. Kaya nga sabi ko nga, di ba, every time na may nagsasalita,
meron at meron kang matututunan. Basta maging open ka lang at willing kang matuto. Meron at meron ka talagang matututunan. So, ito na yung aking topic. Game na, game na. Sabihin mo nga sa chat, game na. Game na. Wow. Game na, game na. Excited ka na ba? Game na. Sabihin mo nga, game na. Wow, game na. Si App Bregs, App Rician, si App Angel, di ba? Si App Mark. Kami katukayo ako dito, di ba? Sabi nila lahat daw ng Mark payaman. Lahat daw ng Mark lumilikha ng pangalan. Mark eh, di ba? Nagmamarka, di ba? And then each one of you, alam ko naman makikilala ka sa buong grupo eh. Makikilala ka sa buong kumpanya. Kasi bakit? Yung bagay na naituro sa akin dati ng grand leader natin, na kung bakit ako nagkaroon ng pangalan, ng resulta ng grupo, yun din po ang itinuturo ko lang din po sa'yo. Nothing less, nothing more. Ikaw na lang talaga magdadagdag niyan para totally ma-improve pa, di ba? So again, punta na ako sa topic ko. Ang topic po natin, yan. Ilagay ko na ito sa gilid. Tapos, ayan. Yan. Okay? Welcome to HITS Leaders Training or Leadership Training. Okay? So, HGS, it means ito yung ating support group para sa lahat ng ating mga members na para sila ay maduplicate at matuto. Okay? Ang topic ko po for today is 5 low-down attitude of a network leader. Yes. I know lahat po ng mga tao po dito ay leader. Lahat po ng mga nandito ay rising leader ka talaga, lilikhata ka talaga ng malaking grupo. Mag-iisip ka talaga ng tama para sa grupo mo. Ikaw talaga magde-decide din para sa grupo mo. Lalagyan mo ng pangalan yung grupo mo. So ito yung mga bagay na kailangan mong iwasan. Okay? Ito yung mga bagay na kailangan mong iwasan para maitama. So this is an advanced learning para sa lahat. Di ba? Swerte mo, nandito ka. Swerte mo, di ba? So, again, i-ano ko na po, i-start ko na. Ano yung unang-una na 5 low-down attitude? Yan na. So, yung ating unang-una, ito po yung tinatawag po natin na genie attitude. Yan. What do I mean genie attitude? Yung mahilig kang mangako. Yan. Mahilig kang mangako ng mga bagay-bagay na hindi na imposible. Yan, imposible. Ano yung mga example nun bago ko pumunta sa maayos? Ang mga example nun yung parang tipo na dito, kinabukasan, yayaman ka kaagad. Wala pong ganun. Dito, after 1 month, mayaman ka na kaagad. Dito, after this week, may kotse ka na kaagad. Alam mo yung tinatawag na over promises. Wag na wag mo siyang gagawin. Wag na wag mo siyang gagawin. Kasi ang tawag doon ay genie attitude. Okay? Hindi naman po sa pag-aano, we are not like a politician. Kasi alam niyo naman po, 'di ba? Yung ibang mga politician, 'di ba? Pangako ng pangako, tapos yung iba naman napapako. 'Di ba? 'Di ba yung boyfriend mo pangako ng pangako sa'yo tapos di naman tinutupad? Hindi ko nakikita yung chat, teka nga titingnan ko yung chat. Ayan. Sana nakikita niyo po yung ano, nakikita niyo yung screen ko. Nakikita niyo ba ng malinaw? Sabi mo nga opo o may nakaharang sa gilid. Sabi mo nga opo. Yan, okay. Wala naman nakaharang sa gilid na wala nakaharang sa gilid na kulay gray, no? Wala naman. Wala naman. Sige, game. Para nakikita ko yung chat kasi inopen ko kasi yung chat eh. So, mabalik po ako. We are not like a politician na once na ikaw, alam mo yung pangako ng pangako. Yung parang tipo na ngayon, pagka sumali ka, kinabukasan, mayaman ka na, kalokohan po yun. Ako na po magsasabi, pag sinabihan ka ng sponsor mo o ng upline mo na pagkasali mo kaagad ngayon, kinabukasan, mayaman ka na, hindi po totoo yun. That was a genie attitude na kailangan maalis. Ang totoo po sa network marketing or sa Savers Power for System po natin, okay? Ang totoo po dito, susundin mo lang yung system. Susundin mo lang talaga yung system. Katulad nga ng sinabi ko kay Sir kay yung kanina, yung isa sa mga ating business partner nag-join. Okay? Yung direct ni Upline Rain. Sorry, nakalimutan ko kasi pangalan kasi kaagad. Yung parang tipo na dito, you should buy a system. Okay? You should use the system and then share the concept. And then the result will follow. Okay? Basta kailangan mong gawin. Oo, kailangan mong gawin yung ginagawa din namin. Okay?
sooner or later, kailangan mo siyang gawin. Ganon siya. Kasi syempre, totally naman talaga, di ba? If you want to improve yourself, kailangan kinokopya mo yung ginagawa. Oh, si Sir Manuel, yan, si Sir Manuel. Sorry. Si Sir Manuel, sinabi ko yun sa kanya, you buy the system, use the system, and then share the concept. Yun lang siya. Yun lang siya. And then sabi ko nga po, kailangan mong gawin yung ginagawa ng iyong leader. Kasi promise, you make inspire more people pagka nakikita nila sa'yo na ginagawa mo siya. Trust the process. Okay? Trust the process, trust the system, and then have a good relationship with them. Yung buong grupo mo. Ako po, natutunan ko yun siguro sa pinaka-immediate na lang din po natin. Alam mo yun, hindi naman sa pag-aano okay? Alam niyo naman po si President, 'di ba? President Duterte na hindi ganoon karami ang kanyang pangako, pero yung mga pangako niya kay tinutupad niya at nakikita mo at nararamdaman mo. Kasi na-experience ko po kasi dati na nakikita ko sa iba, okay? Pangako ng pangako sa isang tao. Ang malupit dahil hindi nangyari yung kanyang ipinangako. So syempre nalolomoral yung tao. Bakit hindi mo na lang mismo sabihin na ganito yung sistema, ganito yung pwede mong kitain pagka tinrabaho, basta mismo na sundin mo lang itong system, talagang kikita ka talaga. 'Di ba? Pangako ng pangako, 'di ba? Napapako, 'di ba? So, again, tanggalin mo siya. You will develop, kumaga parang tipo na sabihin po natin the moment na mangyari po siya sa'yo, so ibahin mo na po 'yon. Kasi tayo, nagiging matibay tayo syempre sa mga sa mga bagay ng mga pagkakamali. We are not perfect. Okay? Kasi may mga failures din naman tayo. Pero made-develop ka rin dyan. Actually, aaminin ko po, nangyari siya sa akin dati. Pero nung narinig ko to na binagsak sa akin ng sponsor ko, sabi ko, okay, babaguhin ko siya. Hindi siya tama. Hindi siya tama. Kasi mafu-frustrate lang yung mga kakausapin ko kung sakaling mismo napapangakuan ko sila at hindi naman mangyayari. Despite na mas maganda na sabihin mo na lang yung tama at pag sinunod nila, okay, ito talaga yung kikitain nila. Katulad ng Savior's Power for System game plan. Pag pinakita mo po yun, totally yun talaga yung sistema talaga niya, yun talaga yung mismong kikitain talaga niya, we will say that is a gross income pero that is real na kailangan na talagang kikitain mo talaga. The moment na mismo pinagkatiwalaan mo yung sistema. Ganon siya. Kaya nga sabi ko swerte ng mga bago ngayon, sobra. Yung mga bago ngayon, ang bibilis kumita, sobra. Because the system itself ay gawa na. Yung lubak na nagawa, yung nadaanan namin dati, sa'yo, patag na. Naka-red carpet pa. Susundan mo na lang din talaga. Hindi po yun pangako. It's a proven and tested. Kaya nga nababaliw nga po ako, inikwento ko kay Sir Manuel kanina, nakaka-inspire yung isang nasa serbisyo na kahit nasa service siya, within 55 days kumita siya ng almost kalahating milyon nang dahil sa may sistema. 'Di ba? Sabi ko nga nagagawa. So hindi 'yun pangako, talagang nangyayari talaga. So you just trust the process, at the same time naman din sundin mo, okay? Tsaka aralin mo, talagang mangyayari at mangyayari talaga sa iyo. Daanan mo. So ulitin ko po, that is number 1 na kailangan mong tanggalin, yung mangako ka or genie attitude. Swerte mo, nalaman mo to ngayon para hindi mo na gagawin siya sa mga iyong mga makakausap. Much better na sabihin mo na yung totoo na ito yung pwede niyang kitain kaagad kaysa naman mismo sasabihin mo na yayaman ka na after mo mag-join. Diba? Ganun po siya. So, uulitin ko po, that is number 1, genie attitude. So, alisin po natin siya. Okay? Kaya nga sabi ko nga, di ba, gawin mo lang yung sistema natin, sundin mo lang po, alamin mo lang, tapos gawin mo lang kung ano yung ginagawa ng leader mo at ng sponsor mo, mangyayari at mangyayari sa'yo kung ano yung nangyayari sa kanyang resulta. Wala pong iba. Kasi kami, talagang tipo na alam naman natin kung sakali mismong pinapangakuan lang tayo or hindi. Di ba? We should walk the talk. We should walk the talk na kailangan kung ano yung sasabihin mo, gagawin mo talaga. Ganun po siya. So that's number 1. Okay? Genie attitude. Okay? So again, wag mag-over promises. Okay? Mas maganda na ipakita mo yung totoo. Okay? That's number 1. Okay? So sana meron kayo natututunan ha. So number 2. Ito na, number 2. Number 2 is yung tinatawag po natin na cynical
attitude. Ayan. Baka yung iba, first time lang po itong marinig. Okay? Cynical attitude. Yung parang tipo na, on my own opinion, okay? Do not dwell on the negative things. Yan. Kasi, hindi naman po natin may aalis. Siyempre, kahit naman po sino kahit naman po ibang mga tao kahit hindi sa network natin. Pag pinag-uusapan ng negative na entertain. Di ba? Di ba? Yung mga may hilig manood ng sabihin natin, yung mga palabas na yung mga nagva-viral. Yan, mga nagva-viral. Yung marami po mga ibang mga tao na ang hilig po na makipag-usap ng mga negative at mas na-entertain po sila doon. Parang tipo example na ganito. Di ba? Majority sa mga TV. Sa TV ang pinapalabas ay puro mga pangit. Patayan, holdapan, ito yung mga ganyan, kung ano yung mga sakuna nangyari. Pero konti lang or wala masyado yung sinasabi na ito yung mga nag-success, ito yung mga magaganda nangyari. Wala po. Kasi normally talaga, ang laging tinitingnan po ng iba ay ang negative things. Do not dwell on the negative things. Ngayon, alam mo na. Okay? Kailangan mo siyang iwasan. Kasi kapag ka-leader ka kasi, we are motivator leaders. We are motivator leaders. Especially sa ating mga magiging grupo, kung nagsisimula pa yan. Sometimes, hindi naman kailangan ng sobrang turo mo sa kanila Yung simpleng encouragement lang, yung simpleng pag-motivate na sa kanila, mabuboost na yung kanilang moral. Para kahit papaano sila ay umangat, sila ay mismo na tumindig at maging kagaya mo rin sila. Katulad natin, okay? Katulad natin bilang mga leader. Kasi parang tipo na tayo parang tipo na motivator, energizer po kasi tayo Meron nga isang kasabihan doon, yung sinabi ng isang author na si Mr. Zig Ziglar. Okay? Ang sabi po niya, motivation is like an everyday habit. Ulitin ko po, motivation is like a everyday habit. Okay? Ibig ko pong sabihin, kung ang katawan natin, pag nagutom, pinapakain natin siya ng pagkain. Okay? Yung mind din natin, yung isip natin, yung sarili din po natin, kailangan po natin i-motivate din po yan everyday. For example, sa may pagpapaligo. Diba? Araw-araw ka naliligo. Tama ba? Meron po ba ritong participants na hindi naliligo araw-araw? So, syempre, dapat naliligo ka din. Okay? Kung i-relate ko po siya doon, kailangan mong maligo. Kailangan mong maligo araw-araw. Syempre, para sa kalinisan ng katawan mo, para hindi ka syempre madumihan o kaya naman magkasakit. Parang katulad din sa atin. Kailangan mong pakainin yung isip mo na motivation, na inspiration. Okay? At the same time naman din na ang mga leaders po ay motivator. Uulitin ko po, ang mga downlines natin, magiging grupo po natin, kailangan lagi po natin silang minomotivate, ini-inspire, okay? At the same time naman din, binibigyan po ng mga bagay po na makakatulong po para po sa kanila, ine-encourage mo sila. Kasi ikaw kasi ang energizer ng grupo mo Alam mo yun, parang tipo na naranasan mo na ba yun? Pupunta ka sa grupo mo, tapos na-excite sila, nagiging masaya sila kasi ikaw ang energizer ng buong grupo mo. Ibig sabihin kasi influencer ka. Okay, influencer ka. Leadership is an influencer. Influence, nothing more, nothing less. Lahat po ng mga leader ay influencer talaga. Ikaw na gusto mo maging leader, meron talagang nag-i-influensya talaga sa iyo. Meron talaga. Hindi mo i-aspire na maging leader ka kung wala nag-i-inspire sa iyo. Especially naman mismo na alam mo naman kung sino dapat na mag-i-inspire sa iyo, sundin mo. Stay away from negative people. Okay? Alam mo naman yan kung sino yung mga negative people. Do not dwell on the negative things kasi hindi siya makakatulong. Alam mo na yung parang tipo na alam mo yun, pagka meron kang crossline, meron kang kagrupo na negative na pinag-uusapan, isa lang ibig sabihin, ito lang gagawin mo. Ay, ayoko ng negative na pag-usapan. Talk to my hand. Dapat laging positive lang ang pag-uusapan. Dapat laging positive lang ang pag-uusapan. Pag alam mo na ikaw ay leader at nakikita mo na merong pinag-uusapan yung ibang mga tao na negative ba, issue, gossip, okay? Yung ibang mga bagay pa, okay? Dapat ikaw bilang leader, hindi ka nakikipag-dwell dyan.
Ang sasabihin mo lang sa kanya, talk to my hand. Talk to my hand. Tapos hanap ka na ng ibang kausap. Ganun siya. Huwag mong ipollute yung iyong mindset. Huwag mong ipollute yung iyong kaalaman. Lagyan mo siya lagi ng mga positive things, positive thoughts. I-motivate mo ang sarili mo, i-inspire mo ang sarili mo. At para ma-inspire ka, makipag-usap ka palagi sa sponsor mo o sa apply ng sponsor mo para mag-guide ka ng maayos. Uulitin ko po yung sinabi ko po kanina. Lahat po ng uplines, lahat po ng leaders are not perfect. We have our own flaws, kahinaan. Pero sabi ko na nga lang din po, huwag mo siyang tingnan sa kahinaan. Do not dwell on the negative things. Pero tingnan mo siya sa kanyang kalakasan at tulungan mo siya na palakasin yung kahinaan po niya. Ganon ang mindset ng isang leader. Ganon yung mindset ng isang leader kasi hindi mo iiwanan yung taong nag-guide sa'yo at nagturo sa'yo kung ano man yung bagay na alam mo. Yan yung isa sa mga karakter po ng isang leader, ng isang mentor. Kasi magiging mentor ka rin pagdating ng araw. At you should be a good example para po sa kanila. 'Di ba? Sabi ko nga, 'di ba? Medyo kakaiba yung ating HITS leadership training kasi more on self-development po ito, yung pinag-uusapan. More on self-development po. Pero alam ko meron kang matututunan. Ulitin ko po, pag leader ka, hindi ka nakikipag-dwell sa mga negative things. Pag alam mo na negative yan, talk to my hand. Talk to my hand. I said, talk to my hand. Basta kailangan positive lang palagi ang iyong mismo ipapasok sa iyong isipan. Okay? Do not dwell on the negative things. So ulitin ko po, just be a motivator. Okay? Just be an energizer of your group. Kailangan laging positive palagi yung mismong pinapasa mo sa mga tao mo. Okay? Ulitin ko, cynical attitude, don't dwell on the negative things. Kasi leader ka na. Alam mo na yung tama, alam mo na yung mali, okay? Alam mo na yung maganda, alam mo na yung pangit. Ayan siya. So, bilang isang leader, lagi tayong tumitingin sa mga possibilities. We find ways. Di ba parang video? We find ways. Alam mo na may pagkukulang yung grupo mo, tulungan mo na mag-innovate. Tulungan mo mismo na mag-evolve. Tulungan mo na mag-level up kasi walang ibang tutulong doon kundi ikaw at mismo ikaw din yung aangat. Kaya nga sabi ko nga, 'di ba? Wag kang maging madamot. Huwag kang maging madamot kasi isa yan sa mga maling attitude ng ilan sa mga leaders na nagiging madamot sa kaalaman. Kasi pag ikaw ay naging madamot dahil biniyayaan ka ng kaalaman, just try to imagine, it's pag nangyari isang beses na isang snap, alam mo si Thanos, di ba? Isang snap, nawala, pwede siyang mangyari. Kasi bakit? Hindi mo nagamit sa tama yung ipinagkaloob sa iyo na wisdom o ng kaalaman. Ganon siya. Hindi po masama po na mag-share. The more na nakakatulong ka sa iba, the more na maging masaya ka. Okay? At the same time, kung nakikita mo yung iba umaangat, the more na maging masaya ka. Kasi pag ikaw ay umaangat, magiging masaya din sila. Para din sa'yo. Ganon po siya. So ulitin ko po, cynical attitude, that is number 2, iwasan mo siya. Don't dwell on the negative things. Lagi mong lagyan ang iyong isipan ng laging positibo. At train your mind to see good things in every situation. For every problem, there is for every adversity, for every problems, there is always an opportunity. Yes, kailangan masanay ka doon. Nakikita mo, pag may dumarating sa'yo ng mga ganyan, tingnan mo yung opportunity na dumarating pa. Huwag kang mag-dwell sa negative. Hayaan mo siyang lumipas, hayaan mo siya mismo na mawala, bigyan mo siya ng solusyon, pero focus ka on the opportunity na. Focus ka na on the positive way na. Okay? So, ganun po siya. So, that is number 2. That is number 2. Okay? So, number 3. Number 3, egoistic attitude. Yan. Ito na yung egoistic attitude. So, yung egoistic attitude, para po sa akin po dito, so, syempre, alam naman po natin is pride. Okay? Every people has a pride. Has a pride. Alam naman po natin yan eh. Pride comes before a downfall. Yan, ganyan siya.
So lahat naman po kasi tayo merong ganyan eh. Pero syempre, wag mong hayaan na kainin ka niyan. Meron at meron kasing tamang paggamit po niyan. Uulitin ko po, wala naman perfect na leader eh. Lahat naman po nagkakamali eh. Alam mo yung parang tipo, ito nga natutunan ko sa network eh. Pag alam mo na mali ka, say sorry. Say sorry. Hindi ka naman mismo na maglalaho bigla o kaya tutubuan ng mga bukol sa muka kung sakaling mismo na magsusorry ka, kung sakaling alam mo naman na mali ka, di ba? Ang mahirap kasi sa iba, alam mo yung parang tipo na ano ka, yung parang tipo na alam mo na nga mali ka. Okay? Ipinagpipilitan mo pa. Alam mo na nga nasa may maling sitwasyon na yung grupo. Okay? Pinagpipilitan mo pa yung gusto mo. Say sorry. Say sorry. Kasi wala naman kasi maidudulot kasi na maganda kung sakali naman mismo ipipilit mo yung egoistic attitude ba. Some other people merong ganyan. They do not learn how to humble down. Yes. Alam mo isa sa mga karakteristik na isa sa mga grand leader natin, si Sir John Lee. I always admire him sa pagiging humble down talaga niya. Kahit grabe na ang resulta, kahit ang check niya, alam mo yun talagang, ano talaga, grabe talaga yung resulta, laki ng grupo, talagang leveraging talaga. Humble talaga. Sobrang humble down din talaga. I'm super admire him talaga regarding about doon. Kaya sabi ko nga no, syempre, isa yun sa mga ginagaya ko din eh. Di ba? Si Sir John Lee din eh. So sabi ko nga, yung egoistic attitude, kailangan mo siyang tanggalin. Uulitin ko po, kung meron kang kung meron mang mga bagay na pagkakamali or alam mo naman na mali na yung ginagawa mo or yung decision mo, say something sorry to the people na mismo nasa may paligid mo. Kahit hindi mo gamitin sa may network, kahit sa iba pa. Say something sorry pag meron kang bagay na gawa. Trust me, hindi po yun nakakababa ng level. Mas i-admire ka pa ng iba. Bakit? Bakit mas i-admire ka ng iba? Kasi nga, alam mo yon, alam mo kung paano gagamitin mo yung ego mo o yung pride mo. May tamang gamit din siya. Pero hindi at all the time sa kailangan mo siyang gamitin. Kaya nga doon sa may pictures, di ba? Sometimes it's hard to open your hand but you need to. Di ba? Lalo po sa mga sa mga alam naman po natin na kailangan mo ng help. Open your arms and get the hand of others na mismo matulungan ka. Open mo siya, bitawan mo yung ego hanggang sa mismo matulungan ka na may angat ka. Ganon siya. Kung alam mo naman na kailangan mo ng tulong or kailangan mo na magpapaguide or kailangan mo mismo na ma-level up, don't hesitate to seek a good mentor, a positive mentor na taong mag-guide at magtuturo sa'yo. So, wag mong hayaan na kainin ka ng ego. Wag mong hayaan na kainin ka ng ego. Kasi hindi siya makakatulong. Kahit hindi po sa negosyo po natin, kahit sa labas. Okay? Kaya nga sabi niya, ask and you will receive, seek and you will find, knock and the door will be open. Maging humble down ka lang. Ako po, isa sa mga karakter ko rin po, pagka meron akong hindi ko alam, kahit downline ko pa po, nagtatanong ako paano niya nagagawa. Even kahit ako yung mas nauna na, ako yung may resulta na, sometimes po may mga bagay pa rin po ako na hindi alam at nagagawa. At kahit downline ko pa yung nakakagawa, ako po yung lumalapit at nag-humble down talaga at tinatanong ko, paano mo nagagawa? Hindi po masama po yun. Ang tawag po doon ay kababaang loob. Kaya nga di ba nakalagay po sa may Bible, ang taong nagpapakaangat, siya ang ibinababa. Ang taong nagpapakababa, siya naman ang itinataas. Ganon po siya. So tanggalin mo yung tinatawag na egoistic attitude. Hindi po siya kailangan po dito. At ito pa yung sa mga bagay na gusto kong sabihin, di ba? The moment na nagkakaroon ka ng resulta, the moment na kumikita ka, the moment na nagkakaroon ka ng pagbabago, guys, dapat mas lalo kang nararamdaman ng grupo mo. Dapat mas lalo kang hands-on sa mga tao mo. Dapat mas lalo kang nakikita na ginagawa mo yung negosyo, nagiging team player ka nila.
nakasama ka nilang humahataw, doon mo makukuha yung respeto ng mga tao mo. I'm not talking to leaders. I'm talking to all sa participants po natin at makakapanood pa ng video na to. Isa po sa malaking factor para makuha mo ang respect ng isang tao. Hindi mo siya kailangan galingan ng pagsasalita or pakitaan ng resulta. No. Kailangan nakikita ka niya na humahataw kasama niya. And then the respect will follow. The respect will follow. Promise, the respect will follow. Learn to humble down. And then ayun na nakakatuwang part sa buong grupo naman po natin, especially sa buong Saviors. Humble down po ang lahat po ng ating mga grand uplines. Ang lahat po ng ating mga grand leaders. Kasi especially, ano talaga doon kami na-build Kahit may grabe ng resulta pero still kahit papano, yung resulta na lang po yung nagsasalita para sa amin. Ganon siya. Kaya nga sabi ko kahit hindi mo na kailangan pang sobrang habaan magsalita, pero still dahil nakikita na sa yung resulta mo na yung magsasalita nun para sa'yo. Di ba? Kaya nga again po, so learn to be humble down. So, ganun siya. Okay? Basta iwasan mo yung pride at saka egoistic. I hope na meron kayo natututunan. Hindi ko na po masyado nakikita yung mga chat kasi nawala siya ulit dito. So, number 4 na tayo. Number 4, I hope meron kayo natututunan ha. Oh, guys, are you learning? Di ba? Number 4. Number 4, di ba? Number 4 po natin, that was you call King Kong attitude. Ayan na, ito na. King Kong attitude. Baka nakikita mo sa may screen si King Kong talaga, di ba? King Kong attitude. King Kong attitude. So ano yung King Kong attitude? Actually, natopic ko na siya noong nakaraan pa. Parang tipo na it's not about a position. Okay? It's not about the position that leads it's a person. Okay? Hindi siya yung posisyon. It's all because of a person. Ganun po siya. Parang ganito, for example para kahit paano mas ma-relate ko rin po sa inyo. Siyempre, kilala niyo naman po siyempre si Jesus Christ, si Lord Jesus Christ. Jesus Christ. Si Jesus Christ, okay? Yung leadership niya, alam mo yung parang tipo na yung leadership niya is a servant. Alam mo yung isa sa mga nakalagay po dun sa may Bible na nagawa niya pong linisan yung paa ng kanyang mga tagasunod. Di ba? Kaya nga sinasabi po natin, a King Kong attitude is not about a position. It is a person. Okay? People follow you not because of your position, because of you. And then a leadership po is a servant. Ang leader po ay nagsuserve. Ang leader po ay nagsisilbi sa mga tao na sasakupan niya. Ang mga leader po ay meron pong ginagawa po na ikakabuti sa mga tao na sasakupan po niya. That was called a King Kong attitude. We service people. We service people. Servanthood ba kung tawagin? People person. Yan, parang ganun siya. Parang kung i-relate ko po sa may network, hindi mo ba napapansin na ang bawat mga leader, ng bawat grupo, o wag na tayo lumayo sa buong company natin, kahit sa buong Savers na lang, hindi mo ba napapansin na bawat leader ng per grupo, they serve people. They serve people. Oo. Yung parang tipo na, syempre, kahit naman sa labas, talagang yung mga di ba, magsuserve ka talaga. Servanthood kung tawagin, you serve people. Kailangan mo silang tulungan kasi the moment na natutulungan mo sila, the more na marami ka natutulungan, okay? The more na mismo syempre iaangat ka nila. Ganun po siya. You serve people. You serve people. Yung parang tipo another pa yung isa sa mga example ko po niyan. Tanggalin mo yung grudges sa iyong puso. Tanggalin mo yung sakit sa loob mo. Yung parang tipo na pag umaakyat ka ng bundok, tapos may bit ka na napakaraming sako o napakaraming bag, di ba ang bigat umakyat? Let go of them. Let go of them. Para pag akyat mo sa may bundok, at least kahit papano, mas magaan ka at mas madali kang makakaakyat. Kaya, di ba, yung iba, hindi totally makahataw, hindi totally na
alam mo yun, makapag-create ng network kasi marami siyang mga grudges eh. Marami siyang mga hinanakit sa loob. Marami siyang iniisip na mga kung ano-ano. Tanggalin mo siya. Trust me, pag natanggal mo siya, ang gaan humataw, ang gaan mismo kumausap, yung dala-dala mo laging magaan at madali ka talaga mismo sundan, madali ka talagang gayahin. Aking kong attitude is what I call na service ba. Kumbaga parang tipo na kailangan mo maging service eh. Mag-service din talaga. Hindi mo ba alam lahat naman ng leader nagse-serve. Di ba? Pagka sabihin natin eh, kahit wag dito, di ba pag nahalal ka bilang isang politician, nagse-serve ka talaga. Di ba si President Duterte nagse-serve talaga sa buong Pilipinas. Ganun siya. Ang leader po nagse-serve. Hindi po yan taga-utos lang, hindi po yan mismo taga-mando lang, hindi po. Nagse-serve po talaga yan. At team player talaga. Team player talaga. Siyempre, sabi ko nga, tanggalin mo siya para makahataw ka talaga na maayos at lahat mismo ka-vibes mo. Tanggalin mo lahat ng mga hatred, lahat ng mga grudges, hindi siya makakatulong. So, all you need to do is mismo na maging maayos yung relationship mo sa lahat ng mga taong nasasakupan mo at sa mga taong mga nakapalibot sa'yo. Hindi po natin maiiwasan yan na meron talagang mga tampuhan. We are not perfect. We are not perfect. Pero kung paano mo titingnan, paano siya aayusin, at lagi kang nakatingin sa may positibong bagay, okay? Yung mga alitan ng mga maliliit, hindi mo na siya papansinin. Tatawanan mo na lang siya pagka matured ka na mag-isip. Kasi sasabihin mo, ay pag-away ako nang dahil sa ganun lang. Parang parang medyo parang hindi ata tama kasi parang in the long run wala namang mangyayari. Maganda. Parang tipo na ano rin talaga. Tanggalin mo yung mga hatred, tanggalin mo yung mga bagay na hindi mo naman makakatulong pa. So, i-feed mo yung kaisipan mo ng mga bagay na lagi mga positibo. Ulitin ko po, aking kong attitude is a service or a servant. Sooner or later, each one of you, future top earners, future leaders, you serve your people. You serve your people. Paano siya? Tutulungan mo siya mag-process, tutulungan mo siya na kausapin yung kanyang kliyente, tutulungan mo siya na mag-assist, i-guide mo rin sila, tuturuan mo rin sila katulad ng ginagawa namin. You serve people. Hindi ko sinabi na gawin mo siya kaagad ngayon. Sooner or later, ito rin yung mangyayari sa'yo para kahit papano naman na alam mo yun, nagagaya mo yung nagagawa ng leader mo. And then, kaya nga po ako, alam mo sa totoo lang, I'm super salute sa mga uplines, sa mga leaders po na nag-iisip at nagagather ng kanilang grupo. Yung parang tipong kahit ang downline niya, isa man or dalawa, pero naiisip niya ng i-gather, turuan, kausapin, i-guide, salute po yung sa'yo. Kasi kahit isa man or dalawa yan, dadami at dadami at dadami po yan. Wala pong duda. Because nag-start po ang buong grupo natin sa hits, ako lang po mag-isa. At alam po yan ng ilan sa mga leaders po natin. Alam nyo po yan. Andyan ang ating mga grand leader na nag-guide. Pero I have my own na pride na yung buong grupo po natin. Wala po sa walang spillover po yun. Nagsimula po yun sa direct ko. Nagsimula po yun kung saan yung talagang tao talaga na tinuruan, dinuplicate hanggang sa nag-grow, hanggang sa lumipad na. Wala, andyan, yung parang tipo na that is what you call pride na kahit kanino mong sabihin, maipagmamalaki mo kasi yung grupong na-i-build mo, hindi man siya totally perfect na katulad ng iba. Pero yung grupong na-i-build mo ay naipasa mo yung kaalaman mo na tumayo at lumipad sila mag-isa. At mismo bumuo ng malaking grupo pagdating ng araw. Kaya nga sabi ko nga, di ba? May pangalan ka. Paano mo ipapangalan or paano mo mismo ipapakilala ang pangalan mo? Kakabit ba ng upline mo na pangalan? Kakabit ba ng ibang crossline na pangalan? Or yung pangalan mo na pinagpaguran mo na ipakilala mo sa maraming mga tao at ipakita mo yung resulta? Yun siya. Kaya nga ang sarap nga nung pride na yun na the moment na ikaw ang lumikha, kaya mo rin naman ulit-ulitin yun kahit mismo na
Sabihin natin, lumilipad na, nag-grow na, kaya mo ulit-ulitin yun kasi nga ikaw ang gumawa. Ikaw ang gumawa at hindi ibang tao. Kaya nga lagi kong sinasabi yung isang quote no one will come to save you. This is your 100% responsibility. Andyan ang crossline, andyan ang mga uplines, pero still, ikaw pa rin ang kusa din talaga nagagawa din para magkaroon ka ng resulta. Andito kami mag-guide, di ka namin pababayaan. Hindi ka namin pababayaan. Alam yan ng mga leaders. Kaya nga yung sinabi nga po namin, di ba? Natatandaan mo nung bago ka. Kung sakaling leader ka na, natatandaan mo nung bago ka, sinabihan ka namin or sinabihan kita, hindi kita papangakuan ng langit at lupa. Wala pong ganun. Hindi po kasi ako genie attitude. Pero yung 100% na suporta, ibibigay ko sa'yo. Tuturuan kita kung paano ka maging isang leader at isang agila na katulad ko na lumilipad din mag-isa. At lumilikha ng maraming leader. At nagtuturo din ng bilang isang leader. Yes! Diba? Ang sarap yung isipin. Kaya nga tayo merong leadership attitude ay leadership na training Inom muna ako water. Alam mo yung parang tipo kaya meron tayong ganito. This is my own way na maituro ko ito para sa'yo. Hindi po ako madamot. Kasi alam mo sa totoo lang, hindi naman sa pag-ano dapat nga 10% lang ang pinapa-attend ko dito Dapat nga pang leader nga lang din talaga dito Pero like what I said, hindi po kasi ako madamot. Kung ano yung itinuturo ko sa isang tao, gusto ko na ituturo ko rin siya sa lahat. Pantay-pantay po ang tingin ko po sa inyong lahat. Wala pong nauna, wala pong nahuli, wala pong bago, wala pong luma. Lahat po kayo pantay-pantay lang. Para po akong merong mga anak na wala pong tinitingnan. Kung may parang favoritism, wala pong ganun. Kung ano yung sinasabi ko po dito, okay, ganun din ako kahit wala po sa may camera. Wala po akong parang tipo na pantay-pantay lang. Ganun siya. Wala pong favoritism. Kasi hindi po rin ako lumaki na may favoritism sa mga uplines ko. Wala po. Because we are strong side. Alam mo yan. Di ba? Kaya nga sabi ko nga it's my pride. Di ba? Na alam mo yon, hindi po namin inaasa sa iba yung aming kine-create po na grupo o resulta. Talagang sikap po talaga namin to. Trabaho po talaga namin ito. Okay? Good news lang kung may spill over sa akin sa upline. Okay? Pero still wala Hindi ko yung tinitingnan. Again, hindi ako ganun mag-isip. Because ang isip ko ay nasa positibo. Kaya hindi nila ako ginawa po na ganun kasi gusto nila ako ay maging ma-build, maging strong at maging matibay. Yan. Ginagawa ka kasi na maging tamang tao. Ganun siya. So, sabi ko nga, ang sarap isipin pag nakabuo ka ng grupo mo. Ikaw yung nag-iisip, ikaw yung mismo nagbi-build, ikaw yung mismo nagga-guide, ikaw yung nagge-game plan, ikaw yung nagpaplano. Promise, sooner or later yung taong tinuturuan mo, lilipad yan. Lilikhayin ng mas malaking grupo na mas malaki sa'yo o kaya naman katulad sa'yo at pasasalamatan ka niyan. Trust me. Trust me. Iba yung pride. Iba yung pride pag meron kang sarili mong binild na grupo mo talaga. Ganun po siya. Kaya nga sabi ko nga, di ba, kahit meron man tayong sariling gathering na ganito, we are always connected sa aking mga uplines naman Upjan Mel, Upjan Lee, di ba? Kaya nga sabi ko nga, step up kasi tayo. Step up. Hindi po ako naghihintay ng utos or palo ng iba para ako'y kumilos. Meron kasi ang kusang palo. Ako yung nag-i-initiate, ako yung nag-i-induce, ako yung nag-i-induct, ako yung nag-i-start. Tayong mag-i-start, ganun siya. Kailangan mo lang siya mismo na matutunan. Okay? So that is number 4, King Kong attitude. Number 5, okay, medyo napaparami ang aking sinasabi Number 5, crystal ball attitude. Yan. Crystal ball attitude, yung nakikita mo yung po dyan sa sa screen, para siyang bolang crystal, di ba? Isa sa mga low down attitude yan ng mga leader is crystal ball attitude. Okay? Kumaga sabi ko nga po dito we still learn. We are not God. Kailangan mo pa ring mag-aral. Hindi tayo Diyos. We are not God.
kailangan mo pa rin mag-aral. Everyday training, kailangan yon. Kaya nga salute po sa mga uma-attend palagi na nandito. Alam mo yon, andyan sila Ma'am Ivy, okay? Andyan po sila Sir Belo, andyan po sila Sir Manuel, yung ating mga part-timers po na mga, alam mo yon, Jumuduty, sila Sir Jeric, okay? Sila Ma'am Jenny, sila Ma'am Mi, kung nandyan man po, okay? Yung ating mga nagtatrabaho ba? Salute po ako sa inyo. Alam mo yung parang tipo na uhaw ka sa kaalaman kasi gusto mo matutunan yung negosyo. Iba-iba po kasi ng araw po yung mga taon paano nagbabagsak, iba't iba rin po yung mga tinuturo nun kasi meron kang matututunan eh. Kumbaga, you need to learn. Yan, you need to learn. You need to learn and learn and learn and learn kasi para ikaw ay kumita pagdating ng araw. We are not like na sigad na hindi na alam mo na lahat. Wala naman pong ganun. 'Di ba? We're still a human. Kaya everyday dapat talaga nagte-training ka and then ito yung keyword diyan eh. Lead by example. Ayan, 'di ba? Lead by example. Paano ko i-demonstrate sa inyo 'yon? Gusto mo bang magkaroon ka ng downline, okay? Na lagi nag-i-invite? Sabihin mo nga, yes. Yes. Sabihin mo nga sa may chat, yes. Yan. Gusto mo ba ng downline na laging top earner sa awarding sa hits at saka sa saviors? Di ba? May nagsasabi, yes. Lahat po ng mga nagsasabi sa may chat ng yes, lahat kayo magkakaroon ng downline na ganun. Gusto mo ba magkaroon ng downline na malaki ang grupo na ginaguide at mini-mentor? Di ba? Nag-yes din sila. Yan. Diba? Salute. Di ba? Nangyayari yan. Gusto mo ba ng downline na kung saan may kusang palo na nag-iisip ng plano niya para sa grupo niya? Yes, di ba? Wow. Di ba? Salute. Lahat naman nag-yes. Gusto mo ba ng downline na mismo? Okay? Yung bagay na nagagawa mo, nagagawa din niya? Kung, ito lang sikreto. Ito na. Kung gusto mo ng mga bagay na sinabi ko na mangyari siya sa mga leader mo or downline mo, gusto mo ng downline na inviter, gusto mo ng downline na palagi mismo umaattend ng training, gusto mo ng downline na laging top earner, gusto mo na yung downline na laging maraming mga tao na napapa-attend sa kanyang gathering, o kaya naman sa kanya mismo na bawat mga training, gusto mo ng downline na mismo nag-o-organize ng mga tao niya at nagpaplano, nagbibigay ng promo, nag-iisip, okay, para sa grupo din niya. Kung ano man yung gusto mong mangyari sa mga downlines mo, ito yung sekreto. Ang swerte mo kasi nandito ka. Oo. How? Sabi na up next, di ba? Ang sekreto at ang sagot po doon, ikaw muna. Ikaw muna. Yes. Wala pong ibang sekreto. Yun po ang sagot. Gusto mo ng downline na nag-i-invite everyday? Kailangan ikaw nag-i-invite ka din everyday. Gusto mo ng downline, uma-attend ng training at Zoom gathering palagi pag meron tayong schedule, dapat ikaw uma-attend ka din. Gusto mo ng downline na maingay sa chat? Okay, at nagbi-bridge, kailangan ikaw ganun ka din. Gusto mo ng downline na laging top earner every month? Okay, sa savers at saka sa hits natin, kailangan ikaw ganun ka din. Gusto mo mismo ng downline na may sasakyan? Dapat ikaw meron ka din. Gusto mo ng downline na mismong kusa nag-iisip, nagpaplano at nag-guide sa kanyang binubuong grupo? Dapat ikaw ganun ka din. What do I mean? Kung ano yung gusto mong mangyari sa grupo mo, ikaw muna dapat ang gumagawa para maging lead by example ka para sa kanila. Wala pong ibang sekreto. Wala po. Yes, wala po. Kailangan ikaw muna ang nauuna, hindi po sila. Di ba? Pag sinabi mo mismo na pumunta tayo sa ganito, dapat ikaw ang unang nauuna. Hindi po sila. Ganun siya. Kasi you should walk the talk. Kailangan ginagawa mo ang sinasabi mo. Okay? At the same time, yung gusto mo mangyari para sa grupo mo, ikaw muna dapat ang magsisimula.
If not now, when? Diba? Kung hindi ikaw ang gagawa, sino? Kung hindi mo sisimulan, kailan? Diba? Uulitin ko po, we are same people. Pero paano mo maimamanage yan or paano mo mailalabas yung totoo mong galing kung hindi mo siya susubukan, kung hindi mo siya gagawin? Diba? Again po, crystal ball attitude. Para may example ako dyan Parang ganito example ko Kilala mo ba si Michael Jordan? Yan, Michael Jordan. Si Michael Jordan, okay, around siguro mga 90s. Kung mga 90s ka, kasi ako 90s ako Mga 90s ako. Okay. Nung panahon ni Michael Jordan, okay, merong mga brand ng sapatos sa sobrang sikat na sikat. Converse, Adidas, yan, mga sikat na sikat talaga. Mga sikat-sikat, Reebok, mga ganyan. Okay? So, merong isang agent, okay, na hinire. Paano niya ipapakilala yung sapatos na Nike or Nike? Yan, Nike. Dahil, syempre, ang kilalang-kilala talaga is yung Adidas, ang kilalang-kilala talaga is yung Reebok, yung mismong Converse that time. Ang tanong is, paano niya mapapakilala, okay, yung Nike na sapatos? Okay? Alam mo kung ano ginawa ng salesman na yun? They contact Michael Jordan. Kasi nung panahon na yon si Michael Jordan ang isa basta kalbo, yayaman. Isa si Michael Jordan sa napaka-influencer po na tao noong time na yon through basketball. Kinontak niya at mismo ginawa niya na endorser si Michael Jordan doon sa sapatos na Nike. And then the rest is history. You know Nike or Jordan na sapatos? At alam mo, alam ko rin naman siguro, nakita mo ako nagsusuot din ng ganun. Andito na nga yun Siguro 3 Jordan ko or 4, di ko na nagagamit. Ang halaga ng isa, 15,000. Hindi ko na nagagamit. Kasi bakit ko gagamitin, di ba? Nakalagi na ako nakachinelas, tsaka yung isa pang sapatos ba? Ang dami sapatos. Pero sabi ko na nga lang, bakit namin siya binili? Because of Michael Jordan. Parang sabi nga doon sa isang kasabihan, di ba? People are not buying Nike. People buying because of Michael Jordan, yung influence niya. Kung paano niya ipinakilala yung sarili niya tapos naging endorser pa siya and then the rest is history. Parang i-relate ko sa ating Savers Power Per System, it's not about a money. It's not about a company. It's not about the products kasi given talaga, napakaganda talaga ng mga products natin, di ba? Hugis pa lang, di ba? Tsaka puti pa lang. People follow, okay? Because of you. It's because of you. Nothing more, nothing less. Bakit sumasali yung mga kinakausap mo? Bakit sumasali yung ibang tao? Bakit sumusunod ang mga tao rin sa'yo? Hindi dahil sa resulta mo, hindi dahil sa mismo kung ano man yung bagay na hindi sa ibang bagay, sa madali pong salita. Bakit sila sumusunod sa'yo nang dahil sa'yo din po mismo? Because of you. That is the crystal ball attitude. A leader is an influencer. A leader is a motivator. A leader is an energizer. A leader is just parang tipo na nag-iisip yan, nagpaplano yan, nag-guide yan, nagli-lead po yan ng mga tao. Wala po akong nakitang leader po na follower. Wala po. Kaya ka nandito someday, some other time. Okay? Magli-lead ka ng grupo mo. Hindi man siya ngayon, pero magli-lead ka. Promise ko yan. Magli-lead ka. Magli-lead ka kasi leader ka. Leader ka. At the same time, may pangalan ka na kailangan mong maipakilala at kailangan mong ipagsigawan yung pangalan ng grupong nililikha mo. Okay? Yung pangalan ng grupo na ililikha mo, kailangan mong makilala. Kailangan mong makilala. So again po, sabi ko nga, balik na po ako dyan. Hindi ko na alam kung ano yung mismo mga pinag-chat pa ng iba, pero hindi ko naman nakita na rin naman yung iba. Pero still, sabi ko na nga lang po,
leadership is an influence. Leadership is an mismo na parang tipo na kailangan maging lead ka. Lead by example para sa iba. You should walk the talk, and then at the same time, kung ano yung gusto mo na ginagawa ng magiging tao mo or ng grupo mo, kailangan nagsisimula muna sa'yo. Nothing more, nothing less, okay? Because in this world, no one is coming to save you. This is your 100% responsibility. We are your guide. We are your map. We are your compass. Sabi ko nga po, advice kami, ito na yung carpet, nakalatag na siya, susundan mo na lang, at kung sino man po yung sumunod at makinig, siya po yung mas mabilis magkakaroon ng resulta. Yun po siya. Yun po siya. Promise. Kaya nga sabi ko nga, ang swerte mong 32 participants na nandito. Kasi yung mga bagay na tinuturo po namin dito, hindi mo siya basta-basta maririnig sa iba. Hindi mo siya maririnig sa iba. At kung meron man, na meron ka mang marinig na ganito sa iba, i-cherish mo na may nagtuturo sa iyo ng ganito. Sabi nga po namin, di ba, kahit old saying pa, we appreciate a mentor, a leader, a friend na straight magsalita. We appreciate that. We appreciate that. Bakit? Kasi gusto niyang umayos ka at gusto niya mismong maitama ka. We don't appreciate a friend na kung saan, alam mo yon, kahit na mismo amoy, sorry for this word, kahit na mismo na, alam mo yon, pangit ka na, sasabihin ka pa rin maganda, hindi mo siya totoong kaibigan. Alam mo yun, parang di mo na, sasabihin sa'yo, ang bango-bango mo, pero hindi ka naman mabango. Hindi mo siya totoong kaibigan. We appreciate na kung sino man yung mga tao nagsasalita ng straight. Ng straight. Na mismo na appreciate mo siya. Kasi bakit? Just always remember, we are not perfect. Okay, we are not perfect. We have our own flaws. Kaya nga sabi ko ngayon, meron kang marirealize sa mga bagay-bagay sa ginagawa po natin na, alam mo yon, pwede pa rin naman makatulong para sa'yo. Ulitin ko po, wala po akong tinitinan dito na kung mga leader ba o kaya naman mga bago ka man din ngayon. Ang gusto ko po ay matuto ka. Ang gusto ko po ay mag-guide ka. We are just saying na mismo na ito yung akin ang binibigay para sa'yo. Gamitin mo man siya or hindi, at least kahit papano alam ko. At least kahit papano alam ko, ginawa ko yung part ko. Ginawa ko yung part ko na mismo na ituro ko siya sa'yo. Kaya nga sabi ko nga, appreciate that. Appreciate that. Okay po ba? And then guys, before we end our topic for tonight, I have a small gift na training ba or kaya naman na video na sana maintindihan mo yung aking gustong iparating para sa iyo. Baka sakali kasi na pwede makatulong din para habang ikaw ay nagsisimula. Di ba? Appreciate ko po yung mga taong natuto at mismo na may natutunan po ngayong araw. Actually po, sa totoo lang, every time na Monday talaga, nag-iisip talaga ako ano ba yung pwede ko maituro sa mga binibuild kong mga tao. I don't care if you get it or not. I don't care kung sakaling gagamitin mo siya or hindi. Pero still, I will make sure na mismo may maidi-deliver po ako na knowledge at kaalaman po para po sa'yo. Ganon ko po kayo ka-love. Ganon ko po kayo kamahal. Kasi gusto kita mag-grow. Kasi gusto kita mismo na lumaki at magkaroon na resulta pagdating po ng araw. Oo, ganon siya. Sana ma-appreciate nyo po yun. At pagka ganon ang leader mo din, at nag-guide at nagli-lead din para sa'yo, nagtuturo din, appreciate that. Kasi sooner or later, ma-appreciate mo rin yung mga magpapasalamat sa yung mga tao na natututo sa mga kaalaman na binabahagi mo. And kailangan mo siyang magamit ng tama. Kailangan mo siyang magamit ng tama. Because the wisdom na binibigay sa'yo ay para makatulong po sa marami pong mga tao. Ganun po siya. Diba? So again, gusto ko lang po itong i-play. I know naman, meron pa tayong oras pa. Gusto ko lang naman po siyang ipakita po para po sa inyo. And then sana po pakinggan nyo po mabuti yung mensahe po ng video at alam ko may matututunan ka. Okay? So, tanggalin ko muna to. Ayan. Ilalakasan ko yung mic. And then in 3, 2, 1.
You cannot win the war against the world if you can't win the war against your own mind. Self-discipline is the center of all material success. 99% of people are not willing to do what it takes to make their dreams come true. The Marines have a saying, everybody wants to go to heaven, but nobody wants to die. And that's just real. At the center of bringing any dream into fruition is self-discipline. Something as simple as food and eating, it's not about your body as much as it is about your mind. It's getting command of your mind to be able to choose actions that are in your own best interest. A lot of people are just trying to change. A lot of times, like I just did a podcast on habits, right? How to be able to adopt new habits and also delete and get rid of, break bad habits, right? And so a lot of people always want to usually make a change on behavior. They want to get themselves to work out. They want to get themselves to meditate. They want to get themselves to read more each day. They want to get themselves to X, right? Or they want to stop some behavior. They want to stop smoking. They want to stop eating this food. They want to stop, I always tell people, stop checking your phone the first hour of the day. You've heard this many times, right? You win the first hour of the day, you win the day. Every day, we are choosing shit that's not in our own best interest, right? So if the world is attacking you and the world wants to fight you and the world's trying to hold you down, so you're gonna kick yourself in the balls? So you're gonna stop yourself from getting what you dream. When I want to transform or transcend or make a real positive change, I'm looking at all the other areas of ourself. So I'm looking at, for example, our environment. Are people setting up their environment to win? So change doesn't just happen at this level of behavior, but what you have to change the environment. So for example, if you want to stop eating a certain food, it helps to be able to have not have that food in your home, right? So you change the environment. In life, we must all suffer one of two pains: the pain of discipline or the pain of regret. I'm asking you, choose wisely. So whatever it is that you're trying to achieve in life, the critical component is getting things done, and getting things done in a systematic way. Building the character that's associated with getting things done in a systematic way requires that you become disciplined. And if we live a lazy, undisciplined life, and we just give in to our feelings, and we act on these emotional impulses, we're going to make very poor choices that we regret later on. We would be much better off to just discipline ourselves right now, so that later on, we don't have to carry that heavy load of regret. I think a lot of people suffer from decision-making fatigue, right? And this is very strong research saying that you can only make a certain amount of good decisions a day. And after that is spent, you can't anymore. And that's really been fine-tuned in the medical field with surgeons and such, in terms of seeing their, where they're making their errors and stuff with early on in the day or later in their days and stuff like that. But we all, as entrepreneurs or as employees and executives or as parents, we all can make a certain amount of decisions. And that's why, people like Mark Zuckerberg or Tony Hsieh, they wear the same t-shirts and sweatshirts all the time because they don't want to spend, use up one of their decisions thinking, oh, what am I going to wear today? Right? And so my goal is to streamline my life, put the routines, the first hour of the day and the last hour of the day, I really micromanage to the point where it's habitual. I don't even have to think about it. And then, because those are the times of the day where I can really have the most impact, because later on in the middle of the day, team members need this, there's firefighting this, client needs that. But the first hour, the last hour, I really want to control. So all this really helped develop grit and resilience, in my body, so I can have the ability to persevere. And also, I stand guard to my brain all the time, what goes in. I don't watch like a lot of the negative news and all the market. I really focus, I watch and I listen to your show and maybe a handful of little things I read each day, because I need to keep it positive. I want hope and I'm looking for help. I'm looking for inspiration and also instruction. Self-discipline is the definition of self-love. When you say that you love yourself, that means that you have behavior towards yourself that is love. Like you say to yourself, hey man, look, I know you want to eat that pizza and it'll be really good, but
I can't let you eat that, man, because if you eat that pizza, you're going to feel like shit. You know, and I love you too much to let you eat that. And I think the word discipline has kind of gotten a bad name. We think about it in terms of punishment. I'm not talking about discipline in that way. I'm talking about discipline in the sense that you forego immediate pleasure for the exchange of long-term self-respect. Self-love is when you say to yourself, man, look, I know you and that girl got a real connection. I know y'all vibe, but that's your girl's cousin. So I love you too much to let you do that. Self-love is, hey, look, I know you got a test on Monday, you know. I know you really want to go out with your friends. It's Saturday night, you want to go out, but if you fail that test, you're not going to feel good about yourself. You know, I love you too much to let you go out tonight. Self-discipline is self-love. If you want to be happy, you have to love yourself, which means you have to discipline your behavior. The road to sustained happiness is through disciplining your behavior. Ang galing ng video, no? Ang galing ng video. Sana kahit papaano meron kayong natutunan at meron kayong mga bagay na na-realize din po ba. Kahit hindi mo naman po na totally na may apply po dito sa ating network, kahit po sa may labas pag nai-apply mo po siya, talagang napakalaki po ng factor po na magamit mo siya ng tama at may angat ka niya. Uulitin ko po, yung sinabi ko po kanina, before po tayong mag-pray at mag-picture at mag-breakout rooms, your altitude, your skills, okay? Yung experience mo man o kung ano man yung galing mo na meron ka will put you on top. But the attitude, okay? But the attitude will make you stay there. Yes po. Gusto ko na maging maganda ang attitude mo. Wala pong iba. Kasi kahit ano man po ang mangyari sa'yo, pag maganda ang attitude mo, aangat at aangat at aangat ka pa rin kahit saan ka man ilagay. Totoo po yan. Totoo po yan. Huwag kang mag-alala. Hindi po basihan ang galing, hindi po basihan ang kagalingan magsalita or ang talino, hindi po totoo yan. Basta willing kang matuto at maganda ang attitude mo, 100% ka at willing ka na mismo magpatulong at makinig ba. Okay? At lagi ka nakafocus sa mga positibong bagay at sa solusyon. Okay? Aangat at aangat ka dito. And then I hope na sana meron po kayo natutunan ngayong gabi. We are 34,000 participants po na mga nandito. Okay? Before ko po na ipasa yung aking mikropono. Teka. Yung aking mikropono sa ating pong ano. So, wag po kayo munang aalis dyan kasi magkakaroon po tayo ng breakout rooms. Okay? And then at the same time, ibibigay ko na po yung aking mic para po sa pag-feature ba at sa ating pag-pray. Kay Sir Rishen Abulan. Yan. Ayan, grabe. Sobrang nakakabusog, nakakataba sa puso.